Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G. Welcome again sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. Ito po at kumakain si G ng tirang pagkain niya. Kahapon pa ito, hindi ko pa na-refill kasi kakagising ko lang po. Wala kaming work ngayon. Kaya medyo late ako nagising. So, pag labas ko po ay nakita ko pong kumakain si G at konti lang yung pagkain na nasa loob ng kanyang food, ang lalagyan ng kanyang pagkain. Kaya i-refill natin, di ba? Maganda yung fresh na fresh pa rin yung pagkain dahil sa lalagyanan niya. Noon sa Ziploc ko lang nilalagay. Ngayon po, dahil po sa technology na ito, maganda yung niya, guaranteed freshness talaga dahil po sa ito po yung gano'n no, yung 'di ba? Napakita ko sa inyo yung parang i-seal. Yan, ganda talaga. Dandelion pa lang 'yon. Dito pa tayo sa mixture ng super greens niya. Yung super greens at ang kanyang um, spring mix. So as you can see, fresh na fresh. Punong-puno po yan. Nakasya ko po yung dalawang yung spring mix at saka super greens. Nakasya po natin sa isang lalagyanan. Kasi yung dandelion natin, kailangan nating ilagay din. So napakasya natin. Kailangan dami-damihan natin magbigay kay G dahil po ay super dami yung food niya. At baka masira lang po yan pag hindi natin mapaubos sa kanya. At from time to time po ay kukunin natin yung moisture sa baba. Kasi madaling masira yung ibang dahon dahil po ay sa moist, sa basa. Isang basa kasi pero meron siyang drain sa baba kaya naiiwasan niyang mabilis mabulok yung pagkain, which is good. So kamusta po tayo dyan mga masters and mga ka-G? Kahapon po ay na-late po tayo. Na-late po tayong ma-save yung ating or ma-upload yung ating video. Kaya po 1 hour and 10 minutes late po tayo kahapon nag-start. At tulog na tulog po ako nung umaga dahil po 'di ba nag-premiere promotion po tayo and nag-support po tayo sa birthday ng ating hombre ng Team One Love. So pagkatapos po niyan, anong oras ba yun ako nakatulog? Nakatulog ako hanggang kasi dito yung All About G natin, itong oras na ito ay alas 3 ng hapon po yan sa akin. Yung alas 6 ng umaga dyan sa Pilipinas ay alas 3 ng hapon po yan sa akin dito. So, I think natapos po yung nakatulog po ako yung ang birthday celebration natin sa Team One Love ay mga mga alas alas 11 ata ng tanghali sa akin yun. Kaya nakatulog ako, hindi ko pala naalala ko na nag-edit pala ako nung habang po ako nagpe-premiere promotion, nag-edit ako ng video para yung para sa All About G. Nakatulog ako. Pagising ko mga 2:30 na ng hapon. Pagising ko, sabi ko ba't wala akong premiere? Wala akong premiere sa All About G. Kaya naligo lang ako, pumunta ng clinic. Kasi sa bahay na po ako niyan. Sa ako ng clinic, yun, nakita ko yung laptop ko, hindi pala natapos mag-edit. Wala pa pang voice over. Kasi nag-voice over ako doon. Kaya hindi ko pa natapos mag-edit kasi compilation yun. As you can see kahapon yung ating video ay
nag-cut tayo ng kuko ng ating G. So, syempre, ano yan, 2 videos yun. Kinat natin yung kuko. Dito sa bahay sa bahay pa lang si G. And then, dinala natin sa clinic. Dahil yung pinsan ko ang nagputol ng kanyang kuko. Ayan, so yun nangyari. 1 hour. Nag-edit ako, 2:30, 2:40, doon ako sa clinic. Ayun, ilang 20 minutes na lang para mag 3 o'clock. Hindi talaga natapos mag-edit. Siyempre, mag-save pa yun, upload pa, matagal-tagal pa. And fortunately po ay natuloy pa rin. Pero yun lang, konti lang yung nanood dahil po late tayo. Pero syempre may nag-replay din at maraming salamat po sa inyo dyan sa pag-replay kahit po late. So, yun lang talaga yung aking sa isip ko. Sabi ko, pag hindi ko tinuloy ito, baka yun na, dyan na mag-uumpisa, natatama rin ako. Kaya ginawa ko pa rin yun kahit late. Anyways, mga masters, kamusta po kayong lahat dyan? Ako po'y kakagising lang. At hindi pa naka-warm up yung boses ko. Kaya pasensya na kung ganito yung boses ko ngayon. At ano lang muna tayo. Relax lang. Wala pa naman kaming work. Pero syempre, ako'y babalik pa rin ng clinic namin dahil po ako'y maglalaba kasi wala kaming work. So, dyan sa Pilipinas, it's Tuesday already. So, ang Tuesday nyo dyan, sa akin dito ay Lunes pa lang. So, February 6 na. At bilis ng araw, no? Malapit na yung Valentine's. So, ano yung mga balita sa inyo dyan? Nag-uumpisa na ba kayong sundin yung mga tinuturo ni Master Worm? Inuumpisahan nyo na ba yung mga, ina-apply nyo na ba yung tinuturo natin sa aking mga lectures? So, I hope po ay naumpisahan nyo na dahil po yan ay magbibigay talaga ng changes sa inyong mga katawan. Yan ang ating mga tinuturo sa inyo ay very, very important po yan. Kasi basics lang yan ng Oriental lifestyle. Basic. Pag sinabi nating basic, yan ay, yun ang kinaugalian way back 6,000 years ago. So kung yan ang sundin natin, medyo tatagal yung ating buhay. Kasi po, yan ay, yun mga lifestyle na yun yung dahilan kung bakit yung mga matatanda ay nag-i-exist. Kasi sa mga lugar na Japan, di ba? Mga ganyang mga lugar, mga China, mga Korea, Thailand, maraming matatanda. Marami ang mga matatanda kesa sa mga bata. So bakit po? Dahil po ang lifestyle po nila ay maganda. Di tulad sa Amerika at sa ibang mga westernized countries na pag abot ng 25, 35, ay meron na mga high blood pressure, may mga diabetes na. So, yun yung mga problema kasi po yung lifestyle nila po ay pangit. So, tinuturo ko po sa inyo yan, yung mga ganyang mga tips. Nasisira na kasi ngayon yung tradisyon. Sira na or wala na po yung mga old traditions dahil po sa westernized lifestyle na dinadala po ng, siyempre saan ba yung westernized lifestyle nanggagaling kundi sa Amerika. Yung mga umpisa ng mga food chains, mga fast food chains, yan. And then, ang mga produkto na iniiba po nila yung mga composition katulad ng mga 0 calories na yan, mga sugar-free na yan. At syempre, iba na yung ginagamit, hindi na asukal. Diba? Diba noon panahon pa lang, asukal na, okay lang. Yung white, kahit na brown, unrefined sugar, white sugar, okay na yun, diba? Sa mga ganong panahon. Ngayon, ano na ginagamit nila? Dahil po may mga diabetes na pinapalitan nila ng mga aspartame, yung ingredients. Alam niyo ba po yung mga aspartame na yan, yung artificial sugar na yan, ay gawa po yan sa atae. As in, literally po,
pupo ng genetically modified E. coli bacteria. So, nag-ano sila sa laboratory, nagbe-breed po sila ng E. coli bacteria, at once nagpupo po yung E. coli bacteria na yan, yun yung fina-ferment nila, pina-process po nila yan, at yan ang matamis. Yan ay matamis po yan, kaya yun yung ginagawa nila na sugar replacement. So, bawal talaga yun sa katawan natin. Pero, alam mo naman yung natin, yung FDA, ay ina-approve po nila yan. Unfortunately po, pag nakain po natin yan, pag nainom po natin o napasok sa katawan po natin yan, ay maraming side effects po yan. Ang problema lang, it takes a little while. And it's very addictive. Okay, so addictive po yan. So pag halimbawa, umiinom ka ng mga soda, ng mga diet, 0 calories, mga yun, di ba? Alam niyo naman yun. Mga candy, mga ice cream, mga chocolates na mga 0 calories. Mas matindi po yan yung epekto sa atin. Bakit? Dahil po sa aspartame, pwede po mag-swell ang ating mga brain. Pwede yan magka-cause ng brain tumor, pwede yan magka-cause ng Alzheimer's, dementia, at very, very acidic po yan, ang aspartame na yan. Kaya, avoid nyo po, pag nakita po kayong mga inumin na 0 calories, diet, mga ganon na yan, avoid nyo po yan. At saka yung mga asukal po, sugar replacement, ang suggestion ko po sa inyo, instead na gumamit kayo ng mga ganyan, mag-brown sugar na lang kayo, sugar cane, muscovado, kahit white sugar po, mas okay na yan compared sa aspartame. Pero pinaka-suggestion ko is syempre raw, natural, unfiltered, or local honey po yung inyo na lang gamitin. Kasi yung honey po ay antibiotic yan, probiotic din yan. And of course ay hindi yan makaka-damage sa ating kidney at pancreas kung fair use lang po. Hindi nyo aabusuhin. Yung brown sugar o muscovado, okay naman yan. At syempre, hindi kayo, mas hindi siya deadly compared sa aspartame. And sa mga soda, please, pag umiinom po kayo ng soft drinks, please stop na po kayong uminom ng soft drinks. Alam niyo ba mga masters at mga ka-G, na pag uminom kayo ng isang can or lata ng soft drinks, it doesn't matter kung regular man yan or diet, it doesn't matter kasi pareho lang yan. It uses high fructose corn syrup, it uses white sugar, it uses aspartame, ano man dyan. Biglang yan, once ininom mo yan, maubos mo yan, yung blood pH yan, ang pH level po ng soft drinks na yan is 2.8. 2.8 pH po yan. Super acidic po yan. 10,000 times acidic po yan sa dugo natin. Kaya immediately, pag uminom ka po ng soda, ng soft drinks, dapat iinom ka agad ha, ng 32 na baso ng tubig. 32. Dahil pag hindi ka uminom ng 32 na baso ng tubig, yung dugo na dadaloy sa katawan mo ay 2.8 pH. Dapat nasa 7.4 yung dugo natin, yung pH natin. So yung mga organs natin ay nagrereklamo yan. Ayoko nito kasi acidic. Pag umikot na yan, pag nag-circulate na po yung dugo natin, yung mga organs natin, magkakasakit yan kasi 2.8 pH. Kaya yung gagawin nila ay mag-disperse po sila ng alkaline. Magbibigay sila ng alkaline material which are minerals. So mangyayari is every time uminom ko ng soda, nawawalan ka po ng mga calcium, potassium, magnesium, sodium, kahit anong mga vitamins, minerals na alkaline, nawawalan ka niyan. Ang tanong, ano ba yung inyong tinetake para ibalik yan? Kaya po, mag-ingat po tayo. Huwag kumain at uminom ng mga acidic na mga foods. Okay, mga masters, continue natin yan mamaya. Book sa ating next na All About G. Hanggang dito lang po tayo at nag 15 minutes na pala.
God is great. Yahoo!